Magandang buhay, kabamba! Meriendang pangbukid naman ang aking isi-share sa inyo. Tatlong klase ng merienda na pwede nating gawin sa balinghoy. Suman, pancake, at karyoka. Tara at umpisahan na natin itong iluto. Meron ako ditong 4 na piraso na balinghoy or yung tinatawag nating kamuting kahoy. Salamat pala sa aking pamangkin na si Kenneth, siya ang nagbigay nito. Akin lamang itong aalisan ng balat. Sa 4 na piraso na ito ay makakagawa ako ng 3 klase na pang merienda. Medyo sinipag ako ngayon, kaya 3 klase na merienda ang aking iluluto. At talagang fresh na fresh ito dahil madali lang tanggalin yung balat nito. Pagkabalat ko naman sa mga ito ay akin lamang itong hinugasan ng mabuti. Dahil ito ay aking gagadgarin gamit itong kudkuran. Talaga namang nakakamiss yung mga ganitong klase na merienda. Yung tinatawag kong meriendang pangbukid. Nakakamiss din naman talaga nung mga kabataan ko pa. Ejengyapan kaagbagot ti kahoy. Fast forward na tayo, kabamba. Ito na lahat yung aking nakudkod. I-divide ko lang ito into 3. Isa para sa suman na balinghoy, yung isa naman dito ay gagawin kong pancake, at yung isa ay karyoka. Kaya pili ka na lang dyan, kabamba, kung alin dyan ang gusto mong lutuin. Ang lahat naman nito ay masarap. Kaya panoorin mo na lang hanggang dulo para malaman mo kung paano ko ito ginawa. Ang una kong gagawin ay itong suman na balinghoy. Nilagyan ko ito ng brown sugar, itong ginadgad na balinghoy. Inyo lamang itong haluin ng mabuti para ma-will combine yung ating nilagay na asukal. After naman nito ay akin naman na itong babalutin. Gamit itong dahon ng saging. Itong dahon ng saging ay akin lamang itong idinaan sa apoy para hindi ito mapunit pag nagbalot tayo. Huwag nyo palang kalimutang punasan itong dahon ng saging. After nyo ito mapainit sa apoy. Ganito lang kadaling gawin itong suman sa balinghoy. Pagkatapos naman natin ito mabalot ay inyo lang itong talian. Pagharapin nyo lang yung dalawa para maging pares. Pagkatapos naman nito ay inyo lang itong pakuluan ng 30 to 40 minutes. Yan, luto na, kabamba. Ang isunod ka namang gagawin ay itong pancake. Pancake ang itatawag ko dito, kabamba. Dito sa aking non-stick pan ay naglagay lang ako dito ng kunting mantika. Pagkainit naman nito ay akin lang nilagay itong ginadgad na kamuting kahoy. Wala pa muna akong nilagay dyan na pampalasa, kabamba. Purong ginadgad na kamuting kahoy lang ito, kabamba. Akin lamang itong pinatas o hinulma gamit itong aking silicone turner o flipper. Magdagdag kayo dito ng mantika kung kinakailangan. Para naman hindi masira ang forma nito ay gumamit lang ako dito ng plato para paliktarin ito. Pagkaluto naman nito ay tsaka ko lang ito lalagyan ng pampalasa. Lalagyan ko lang ito ng 1 kutsara na condensed milk. Pwede naman kahit asukal na lang. At dahil may natitira pa naman ako dito na cheese dito sa aking ref, ay nilagyan ko na ito pang toppings. Ang next ko naman na iluluto ay itong karyoka. Akin lamang piniga itong aking ginadgad na kamuting kahoy para maalis yung katas nito. Tsaka ko naman ito hinulma na pabilog. After nito ay agad ko naman na itong ipiprito. Dito sa aking mainit na kawali ay naglagay lang ako dito ng mantika. Habang pinapainit ko naman yung mantika, akin lamang i-roll sa brown sugar yung aking hinulma kanina. After naman nito ay akin na itong priprituhin. Prituhin nyo lamang ito hanggang maging golden brown yung kulay nito. Sa 3 na aking niluto, diba napakadali lang, kabamba? Simple at napakadali lang ito gawin. At talaga namang napakasarap na merienda. Magdadagdag pala ako dito ng kunting brown sugar. Lulutuin ko tong asukal hanggang mag-caramelize ito. Tsaka natin ipapahid yung ating prinito na karyoka. Alin sa 3 ang pinakagusto mo dito, kabamba? Paki-comment na lang kung saan ang gusto mo dyan. Sana ay muli nyo nagustuhan itong aking na-share sa inyo na meriendang pangbukid. Tara na at sabay-sabay na tayong magmerienda. Maraming salamat sa panonood, kabamba. Hanggang sa muli!